Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa lahat po nagpabook ng reading. Okay, so checking energies po tayo ngayon. Start with your person. King of Heart. Queen of Diamonds. Maraming pangarap. Moving forward. Napaka-positive ng energy mo. Kumikinang ka. Spotlight. Sa kaperahan naman. Okay. 10. Happy family. Happiness. Pwede po kayong magtaya-taya kung maliit na scratch. Yes, pwede po. Mukhang maganda, may dagdag ipon po. Pwede po yan na may bonus, may nagbayad ng utang. Yeah, possible pong ganun yung energy ninyo mga mahal ko. Okay, but hindi ko kayo tinuturuan na magsugal ha. Kahit pataya-taya lang 20-20, 100, okay? Pero wag pong abusuhin ang inyong pera. Okay. So, malinaw dito na parang malungkot kasi meron kang block of Four of Spade. Malungkot ka dahil sa mga siguro mga bayarin, of course. Especially sa nangyayari ngayon, maraming nakakaranas ng siguro crisis kasi nga walang flight. Yung mga iba hindi makausad yung mga orders, pwedeng papuntang Middle East or meron kayong inaasahan something or pwede rin na parang meron na meron kang taong kinakausap pero parang malayo siya. Pwedeng nagkasagutan kayo, pwede naman yan na parang hindi mo maipaliwanag kung ano yung tama sa'yo, but keep shining. Okay? Energy mo po ito ha, this coming week. Magtatapos na yung March. Napakabilis po talaga. Actually, nakakakalahati na tayo. So, ilang araw na lang kalahati na ng month. So, papasok na yung pang third, pang fourth ng energy mo. Okay? Just be careful po dito sa kalusugan. Okay? Ingatan ng sarili. Baka po ay may taong gustong makipag-S sa'yo and then one time big time ka na nabuntis. Okay, so meron fertility, meron ako nakikita na parang I think hindi niya gusto. Ayaw niya nang magkaroon, sorry. Ayaw niya nang magbuntis ka or kahit naman ikaw, hindi mo ata to, hindi ka ready. Okay? So, meron travel na hindi pa matutuloy. So, ano pa? Huwag muna kayong tumuloy kasi mukhang hindi rin naman maganda yung mood ng energy mo ngayon. Ayusin mo muna yung pakiramdam mo. Pakiramdaman mo muna. Pero gagaling naman yan. Minimal lang na problem yan. Okay. And, wow. Hindi ko alam kung magbabayad ka or pipirma ka ng isang kontrata para sa bahay. Yes. Napakaganda po ng cards mo. So, if ever man may lupa ka na or may gusto kang bilhin, makukuha mo na. Yes, parang hindi lang ito yung properties na magkakaroon ka. If nasa line of 20 po kayo, magsimula ka ng mangarap, mag-ipon. Okay? Alam ko marami ka pang mararating at magagawa. Yung mga nasa 30 naman,
more in ipon talaga. Mag-invest lang kayo doon sa importante. Mag-invest lang kayo sa tingin nyo na vice versa. Yeah, example, bumili kayo ng Lucky Charm. Makakatulong yun sa'yo. Hindi yung bibili ka ng wala lang. Okay? Bibili ka ng alahas. Yan. Anyway, if speaking of alahas, kung meron po kayong retaso dyan, message nyo po yung admin. Ito po yung um, ang aking Facebook. Facebook lang po yung hawak ko pero yung messenger po, admin po yung may hawak niyan. Okay? So message niyo po kung kung gusto niyo magpa-book ng reading, magpa magpa love spell, money spell, and lahat po ay message lang po kayo for your any concern. Okay? Then, doon po sa mga retasong alahas, nagko-collect po ako, binibili ko po yan, pwedeng 6'5", pwedeng 6'2", depende po sa itsura ng alahas. Okay? Makakatulong po yan sa akin kasi ginagamit ko po sa spell, especially sa trabaho ko. Tinutunaw po namin yon and then ginagawa po namin pang tali or something na pangtakip doon. Yes, yun. So sana matulungan nyo ako para nakapera na kayo and then natulungan nyo din ako. Sobra po talaga mahal ang alahas ngayon. So, nag-decide ako na bibili na lang ng mga retaso at tutunawin na lang. Okay? So, God bless you all sa mga gusto pong tumulong. Anyway, so, ito yung mga properties ya. Pag nasa line of 30 ka, galingan mo sa trabaho sa ngayon, more and drain talaga ang trabaho nyo. Nakaka-feel kayo ng parang pressure, okay? Nakaka-feel kayo na left behind kayo, na parang ano ba to? Parang, imagine, alam nyo mga madam ko, kapag pinapadaan po kayo na nasa peak po ng hirap ng buhay ninyo, may something coming po na napaka-good news po yan sa inyo. May kapalit po yan. So, kung mga nasa 40 naman po talaga ay doon na yung parang starting use your investment. Hindi na kayo dapat magdalawang isip pa. Okay? So, if ever may taong pinadala sa'yo na mabait, pagkakatiwalaan, i-go mo yan, i-pursue mo talaga yan, ituloy mo. Para pagdating ng 50, ay very makikita mo na yung parang, alam mo, yung victory flag mo. Okay? Pagdating ng 50, 60. Kasi yung mga nasa 50 plus, kapag pinapairal nyo pa yung kakuriputan ninyo sa sarili ninyo, sa pera ninyo, hindi nyo hindi nyo binabalik sa universe yung blessings na binibigay sa inyo. Wala kayong investment. Yung iba dyan, maraming investment, pero parang hindi nyo inaalayan yung blessings na dumadating sa inyo. Example, nakapera kayo ng million or kalahating million, let's say kalahating million. Wala kayong ginawa, kahit 100, blessing po yan mga madam ko. 'Di ba? Yung mga iba nga diyan, 500 lang manalo sa mga raffle, napaka-blessing na po yan. Malaking bagay na po yan talaga. So, kahit 500 po yan, ilabas nyo po kahit 100 peso. Magpakain po kayo. Kumbaga, it's pagpapasalamat po yun na pinapagpapakita po sa universe, sa Panginoon na nasa tamang tao yung pinili nila kasi hindi po kayo madamot. Okay? Yun po yung mga advices ko sa mga 50, 60. More in donations. Pero syempre, kung gusto nyo mag-donate dito, nandyan lang naman po yung admin ko. Nagpapakain po tayo. Pwede po kayong mag-donate na gusto ninyo. Pag magpadasal naman po kayo, may amount po yun. Pwede naman po kayo magpadasal. So, pero hindi po free reading ako. Meron pong bayad ang reading natin, magpatulong sa mga problems ninyo. Okay? Sa mga gusto lang na magpasalamat kayo sa universe, sa Panginoon. Lalo na sa mga nangyayari ngayon na
kaguluhan sa Middle East. Huwag po kayong maging madamot. Kapag meron po kayong kapitbahay, yung magulang nasa Middle East, hindi pa napapadalahan ng pera, i-open nyo po yung puso ninyo. Tumulong po tayo. Okay? So, alam nyo naman yan, malakas po yung pakiramdam ninyo kung karapat dapat tulungan yung tao na yan. Okay? 'Di ba? So, meron akong nakikita dito na may bata or anak mo na mag-grow siya. Lucky charm, kumbaga. May pwede rin na parang pinadala sa'yo ng angels na isang tao na blessing itong tao na to for you. Yes. Okay? Tingnan pa natin. Okay. Wow. Peace. Okay. So, flower, be honest with yourself. Of course, marami talagang pretending sa social media. 'Di ba? Maraming nagpapanggap na masaya ka, na okay ka lang, pero beside that, napapabayaan mo na pala yung sarili mo. So, mahalin nyo naman yung sarili nyo. Lagi nyong tatandaan, if kasi inaalagaan natin yung sarili natin, yung bahay natin, yung mga blessings, pagpapakita po yun ng pagpapasalamat sa universe. Kaya nga po sa feng shui, dapat malinis. Kahit sa teaching ko na Arabic na sabihin na lang natin sa Middle East, bakit maraming sinuswerte sa Middle East? Bakit mayaman sila? Isa po ang rason, yung kalinisan, yung respect nila sa bahay nila. Okay? And respect nila sa mga babae, sa nanay nila. Nakakatulong po talaga yan. Kasi alam ng universe na pinapakita mo na mahal mo yung blessings mo. Okay? So, sa sarili naman, of course, kailangan talaga na respeto natin sarili natin, alagaan natin din. Okay? And together a crown you deserve. Anyway, yes, of course, minsan sa dami ng sacrifice mo sa isang bagay, deserve mo talaga na parang pagmamahal. It's represent po yan ng parang crown natin. Respeto, pagmamahal sa isa't isa. Okay, you do deserve a sugar, not salt. Yeah, tama. Kasi napakabuti mong tao. Yan, gusto ko lang malaman mo kung nakikinig ka ngayon. Hindi mo deserve yung mga pananalita na masakit, pangloloko, betrayal, kasi ikaw yung taong halos inuuna mo yung iba bago yung sarili mo. Kaya nga pinaparemind sa'yo ng universe. 'Di ba? Kapag nagkakasakit tayo, it's a signs na there's something, dala mo yung buong mundo. Po yan. Kapag stress po ang tao, nandyan na po yung lalabas na sobrang lala, yung cancer, 'di ba? Knock on the woods, yung mga hindi ma-explain, mapaliwanag. Ba't ang lakas-lakas ko naman last year, biglang ganito, 'di ba? So, ibig sabihin, para kang 10 of wands or 9 of wands. Dala-dala mo yung burdens. 'Di ba? So, be careful po talaga. Okay? Eat healthy. Matulog po ng tama. Dapat po maka 1 liter and 2 liters po kayo. Yung 8 glass of the day, parang hindi po rin, kulang pa yun eh. Kung mataba tayo, katulad kung mataba ako, so more pa. Yeah. So, makakatulong dun din po itong year na to, kailangan natin ng more water. Especially, napakainit po talaga ng Year of the Horse 2026 at 2027. Goat fire po. So, yung dalawa na yan, very fiery. Napakatapang ng mga tao ngayon. Napakabastos. Yan. So,
Para silang kahit professional sila, hindi nila naiisip na mali na pala sila. Marami pong narcissist at bipolar. Mag-ingat po kayo. So, tayo, kapag okay ka, kapag, alam mo yun, yung mga empathy na tao, ikaw yung makaka-notice agad. Ikaw yung tao na makaka, ah, i-balance mo. Kung kayang umiwas, umiwas ka. Kung hindi mo talaga kaya, do the right things. 'Di ba? So, Tron, your potential is endless. So, para kang, there's something ng universe na, ay, hindi ko kaya, example, ikaw si Maria, hindi ko hayaan si Maria na yan. Deserve niya talaga ng ah, gift from above. 'Di ba? Kinikilabutan ako, totoo lang. So, Fizz, slow down and celebrate yourself. Parang ano siya, love self po talaga. Yun yung gustong ipahiwatig sa'yo ng universe. Okay, let's find out kung bakit ganito yung sinasabi ng cards mo. Tingnan natin kung si Oracle mag-connect kay Tarot. Kasi alam nyo naman laging kontra si Oracle. Kung may mga tarot reader dito na nanonood sa akin, lagi ang kontra si Oracle deck kay Tarot. So, lumipad. Six of Pentacles. Receiving. You deserve receiving the blessings. You receiving the love, na respect, and the more na kung ano man yung expected mo. Okay? Parang talagang connect dito. Okay? Parang china-challenge tayo ni Oracle ngayon kasi narinig niya na hindi kami magkaintindihan ni Taro, ah. So, parang umayos siya. Okay, parang nagparamdam siya sa atin. Okay, Oracle, I'm sorry. But most of time talaga, hindi kayo magkaintindihan ni Taro. Napaka-against niya lahat. Okay. Anyway, meron ako nakikita dito na you're dealing with a child na childish, makasarili. Napaka, yeah, yung mga tao na hindi nila alam na nakakasakit na pala sila. Loyal, not just because your person is loyal sa'yo. Pero there's a lot of person na, alam mo yung hindi ka man lang matulungan sa buhay, abutin nyo yung mga pangarap ninyo. Hindi kasi enough yung loyal ka lang. Kasi may dog dito eh. Oh, hindi ka nga nagloloko, pero feeling mo perfect ka. Feeling mo ang galing-galing mo. Na wala ka naman na ibubuga sa person mo. 'Di ba? Ito yung energy mo ngayon. So, maraming makaka-relate nito for sure. Marami pong babae na na-abuse. 'Di ba? So, hindi enough na hindi sila nag-cheat, loyal sila sa iyo. But alam mo yung parang kahit effort na galing sa kanila, galing sa pinaghirapan nila, hindi naman sila gumagawa ng something para ma-pursue nyo yung pangarap nyong dalawa. 'Di ba? Parang ikaw lang yung nagsisave lahat. Ikaw lang yung parang um like family. Na alam mo yung mga breadwinner. Kasi very unfair na kung breadwinner na lang yung aasahan natin. Kasi breadwinner ka, ikaw yung may trabaho, ikaw yung dapat tumulong sa amin, magkakapatid. Which is napakamali po talaga ng kasabihan na yan. Not all the breadwinner is a winner. A lot of them is a loser. Totoo lang. Bakit? Kasi ang family ganito is like na vampire energy. They are sucking your energy like blood na vampire. Uubusin ka nila hanggang mamatay ka, hanggang hindi ka na makakilos, hanggang bumagsak
ka. Kaya siguro yung oracle cards na pinapaalala sa'yo, take care of yourself. Look after yourself. 'Di ba? Hindi lahat ng breadwinner, hindi lahat ng kumikita, hindi lahat ng nagloloko is okay. Deserve din nila ng pagmamahal, respeto. Sobrang dami po talaga. Kung hindi naman babae, lalaki, napupunta sa maling babae. Kumakayod si guy, si perso, ay si lalaki, nagpapadala, like, hindi ko linalahat yung mga lalaki, ah. May mga matitinong lalaki. Like seaman, nagpapakahirap, nagpapakamatay sa barko, lalo na ngayon, nasa ibang bansa, and then padala sila ng padala dito. Yung mga asawa nila, andun, 'di ba? Inom dito, waldas dito, ganito. 'Di ba? Yung lalaki binigay sa gagong babae. Yung babae binigay sa hindi naman karapat-dapat ng love niya. Words so unfair po talaga. So, kaya ang oracle cards ay sinasabi sa'yo, look after yourself naman. Huwag mong hayaan na parang kandila ka mauupos. Huwag mong hayaan itong mga tao na to or your person or your family just to drain you, to suck your blood into death. No. Huwag na huwag. Hindi talaga maiwasan na hindi ko maramdaman yung pain na pinagdadaanan ninyo. I'm sorry for that. Five of Pentacles. Oh my God. Ang daming breadwinner na halos, nagtitipid sila sa sarili nila. Kaya kung breadwinner ka, kung nakikinig ka sa akin, if ever may amo ka na mahal ka, nakakaipon ka, pero sa tuwing nakakaipon ka, sa isang padala lang, sa mga family mo na naubod ng tamad, ubod ng napaka walang hiya. Mag-stay po kayo sa mga amo niyong mahal na mahal kayo. Wake up. Okay? Meron dito, marami talaga akong, may visions kasi ako, marami kayong nakikita ko na kailangan ako ng kapatid ko. Bakit halos ikaw lang ba yung ate? Ikaw lang bang bunso? Ikaw lang bang gitna? Na para i-shoulder yan lahat. Why we just start na tanggalin natin yung kaisipan ng breadwinner, dapat siya yung sasalba ng family. Siya yung aahon sa kahirapan. Why instead na isipin dapat natin na magtulungan? 'Di ba? If ever tatlo kayo magkapatid o lima kayo magkapatid, kung lahat kayo ay isa-isa, nagbibigayan, magtulungan, kung paano si breadwinner, yung ugali niya, yung attitude niya. Sana i-look forward nyo din ganun yung mga kapatid ninyo. Nagpapakahirap sa inyo. Yung mga tita ninyo, yung mga lola ninyo na ang layo-layo na, tanda-tanda na, and yet, kayo pa rin yung tinitingnan. Meron akong, sorry mama kung nanonood ka, i-share ko lang to. Meron akong kapupulutan yun to ng aral. Kung hindi ako nagkamali, mataas ang natapos niya. Kahit naman hindi po kayo nakapagtapos, ganito, meron siyang tita ba yun? Or basta tita niya, nasa Japan. Nasa Japan, trabaho ng trabaho, tinutulungan sila lahat magkakapatid hanggang makapagtapos siya. And sad to say, itong kliyente ko, nauwi siya sa club din. Which is, yung tita niya, nagka-club,
nagpapakahirap, tumanda na sa club, tapos nauwi lang siya sa club din. Hindi ko sinasabi madumi ang club. Wala akong karapatan at wala tayong karapatan husgahan yung mga nagtatrabaho sa club dahil wala tayo sa mga um, posisyon nila. Okay? Well, I'm just saying na gawin ninyo yung best ninyo kung may taong tumutulong sa inyo na tanggalin kayo dyan sa putikan, sa kahirapan. Wake up. Do your best talaga. Especially mga 20 dito. Yung bang may tita ka pa rin na kahit ang tanda mo na tinutulungan ka pa rin. 'Di ba? I-manifest mo na one day, ako naman itutulong sa kanya. Yung ako naman yung babawi sa kanya. 'Di ba? Parang ganun eh. Parang ang mali lang ng kliyente ko. Nagdesisyon siya ng ganun, which is marami naman na dapat dapat sinabi niya ay hindi ako ipapakita ko kay tita na yung pinaghirapan niya ay mapupunta sa maganda. I make her proud dapat. 'Di ba? Make them proud yung mga taong tumutulong sa inyo, mga madam ko, mga bossing ko. Ikaw, yung mga nakapunta na ng SEMA, naging bank teller na, naging nurse na, kung saan man kayo naroon ngayon, i-look forward ninyo yung mga taong tumulong sa inyo. Dahil hindi po biro hanapin ng pera. Especially yung meron pa nga na um, kahit nurse yan, pumapatol sa mga foreigner. Kasi kailangan breadwinner siya eh. So, nandyan na yung parang, syempre, ang pagpatol kasi nang hindi pa naman kayo kasal, nandyan na yung parang sugal. Sinusugal mo yung katawan mo sa isang lalaki na hindi ka sure kung magiging asawa ka or kung magiging maganda ba ang buhay niya. So, bawat sense, bawat pera na binibigay sa inyo, pahalagahan ninyo. Okay, so ikaw, kung breadwinner po kayo, huwag niyo kalimutan lagi, mahalin niyo din yung sarili ninyo. At saka maging ano kayo, maging open mind po talaga kayo na mahalin niyo yung mga taong nagmamahal talaga sa inyo ng totoo. Kahit sino pa yan, kahit hindi mo yan kadugo. Pag once na yung tao, nakikita niya yung pain mo, totoong tao yan. Yes, be thankful dyan. Yung kaibigan mo na mali ang ginagawa mo, itatama ka, yan po ang mabuting kaibigan. Pero yung kaibigan mo, sasamahan ka lang ubusin kung ano yung pinaghirapan mo, sasamahan ka lang ubusin, pupuntahan ka lang kung may kailangan sa'yo, mag-isip po kayo. Pero yung kaibigan na mamahalin ka na parang dugot laman kayo, kahit anong problema nandyan siya, tuturuan ka niya paano mangarap, paano maging maayos ang buhay mo, ililid ka niya ng tama. Pahalagan niyo po yun. Very emotional ang reading ngayon. Sorry. So, Nine of Swords. I know marami po kayong nararamdaman na lungkot. Minsan sinasabi mo, napakabagal, napakahirap. May anxiety, may depressions na kayo. Of course, yung iba sa inyo nakakaranas siguro may mga sakit, yung family, or nang may nawala. I'm sorry for your loss. Yung iba po sa inyo dito na nag-iisa na sa buhay, pwede yung partner ninyo, byuda kayo, nawalan na kayo ng kasama sa buhay. Alam niyo yon, hindi po sagot yung magmukmok na lang po kayo dyan. Do your especially na sa line na kayo ng 40, 50, 60, tumulong. Pero sa tamang tao. At dapat everything is balance. God bless you.
Alam ko naman yung iba sa inyo, kundi asawa ang problema, family. 'Di ba? Feeling kasi ng iba ay para kang tumatain ng pera. Feeling kasi ng iba ay nasa abroad naman yan, marami yung pera. Ihingi lang ako. Yung iba naman ay, yeah, dirty hands, it's a clean money. Napakalinis ng pera ninyo. God bless you all. Sa mga laki-laki ng paraiso mo, madam ko at bossing ko. Mga OFW dito, kahit hindi po kayo OFW, nasa Pilipinas po kayo, isa po kayong mabuting tao. Alam mo yon, sila muna bago ikaw, napakahirap po ng salita na yon. Mahirap po yun. Ano ba to? Hindi ako makakapag-reading. I'm sorry po talaga kung hindi ko mapigilan yung emotions ko. So, um, kaya natin to. Kaya natin. Meron ako nakikita dito na, wow. Kanina dito sa cards ninyo, meron kayong makukuhang na something invest. I know hindi po agad-agad yan. Take times po para sa inyo. I-take time lang, relax lang, ipon-ipon. Okay? So, gawin nyo lang po yung uminom kayo ng tubig para everyday po ay maprotektahan po kayo laban sa fiery po ngayon. Okay? Okay. So, some of you ay matatapos itong March na to, makakatanggap po talaga ng very good news. Yes. Lagi kang isi-save ni Lord, ni God, ni universe. Kasi imagine, minsan tinatanong mo, nakaya ko yun? Ang bigat-bigat ng problema, nakaya ko yun? O, 'di ba? Napaka-amazing po talaga ng Panginoon. Maniwala kayo, every bahay, tinitingnan niya kung sino yung may puso. Yes, every morning po, 2 a.m., bukang liwayway, lumalabas po ang mga anghel, bumababa po talaga dito. Para tingnan niya tayo kung sino ba dapat dito ang tulungan. Totoo po yun. And then, kapag nakita ninyo yung, pag nakita kayo ng angels na salbahe ka, bastos ka, sa tingin mo matutulungan ka. Hindi. 'Di ba? Ito ha, hindi kayo nagtataka. Yung mga, yan katulad ng government, corrupt sila, 'di ba? Hindi kayo nagtataka. May kliyente ako na na-topic namin yan yung corruptions about sa government. Ma'am, bakit kaya ganun no? Ang sama-sama nila pero binibless sila. 'Di ba? It's napakalakas ng tanong na yun sa akin. Alam mo kung ano, biglang ang bilis din ng ano ko na parang may bumulong na angel sa akin. Kasi bakit? I know it's bad. I know it's bad talaga. Kasi bakit? Yung mga tao na yan, nagpadala na sila sa kademonyuhan nila eh. Yes, nagpadala sila sa kasuklaman nila. Pero yung balik niyan po talaga ay sobrang lala po niyan. 'Di ba may kasabihan tayo, table will turns. Okay, ngayon para sa inyo, pero soon, pagbabayaran nyo din yan. 'Di ba? Meron mga nakakatakas na mga loko-loko. Kasi most of them siguro, ah, kasi marami silang pera eh. Kung sinong lalapit sa kanila, nabibigyan nila. Pwedeng nanay, tatay nila, respect nila yung parents nila. Pero hindi ko sinasabi na hindi nila pagbabayaran yun. Pagbabayaran talaga nila yung ginawa nila. Yeah, pwede mga katulong nila, tinutulungan nila. Pwede mga mahihirap. But of course,
mali pa rin yun. Mali pa rin yung pakainin mo yung family mo sa ganong paraan. Kasi 'di ba napakadami ng naghirap nung billions, 100 billions ba ang nawawala? Parang I guess ganun. So napakadaming nagsasuffer. Yung mahirap mas lalong hihirap, yung mayaman mas lalong yayaman. Tapos yung pinakamasakit, yung pera ginagamit lang sa mga sugal. Pupunta sa mga sugal. Hindi ko alam kung meron siyang sikat na TV show. Lalaki siya. Ayoko mag-mention ng name. Billions ang naipanalo niya sa sugalan. Yes, billions. Imagine kung pinangtulong niya yon, kung inano niya yon sa, tumutulong siya, meron siyang show na tumutulong. Pero ang karma kasi ay talagang hindi mo rin talagang matatakasan yan. Okay? So kayo, wag nyo nang isipin yung mga masasamang tao na yan. Imbis na isipin mo yung ikaw, wag mo silang tularan bagkos maging mabuti tayong tao. Okay? Para makamit natin yung success na hinahangad natin. So, of course, itong cards mo na to ay talagang connected to sa life mo. Timeless naman to, kahit kailan mo to maririnig, maybe 2007, 2008, 2009, timeless po ito. Wala po itong expirations. Kung maririnig mo to, promise, makakatanggap ka ng magandang balita. It's about money, invest. Pwede siguro na dinidil mo lang to, sobrang depressed ka, suddenly, boom. 'Di ba? Table will turns for you, mga mahal ko. Okay? So, maraming salamat. Kung gusto nyo magpa-reading, ito po yung aking Facebook account. Message lang po kayo. Ito po, wait lang. Sa mga gusto magpatulong sa money spell, love spell, yan. Nandiyan po yung admin natin. Sila po yung nag-aayos ng schedule ninyo. Mas maganda po talaga magpa-schedule kayo para mag-guide po kayo. Marami po talagang nag-overthink sa inyo. Yes. Sobrang hirap po nito ha. Sobrang hirap po ito. Pag ito lumabas talaga, mahirap po yung energy mo ngayon. You need someone na to talk to. Kailangan mo ng um, kausap at alalay sa'yo. Okay? Pero syempre magpakatatag ka. Kung hindi nyo naman kayang magpa-reading, manood ka lagi dito. May kapupulutan ka lagi. Hindi ako nagyayabang. Salamat sa mga nanonood at marami akong binago ng buhay. Yung dating malungkot, naging masaya. So, yun po talaga yung parang rason na kung bakit ako lumalakas din dahil din po yan sa inyo mga madam ko, mga bossing ko. So, OFW, mga heroes, breadwinner dito man sa Pilipinas, kahit saan sulok kayo ng mundo, mabuhay po kayo. Proud po ang Panginoon para sa inyo dahil hindi po kayo masamang tao, hindi kayo nagpadala sa demonyo. Okay? Proud po ako sa inyong lahat. So anyway, of course, magtali ka ng browns na sa buhok mo. Yung the best po talaga kung nagtatali ka ng buhok. Brown or black, it's your protection for your 2026 kung wala po kayong pangbili ng protections. Yan. So, kung meron po tayong bracelet, meron po tayong pang-asawa, protection sa bahay, pwede po kayong magpa-check din ng bahay ninyo. Pwede po kayong magpa-reading na meron po siyang balisa. Kinakausap po namin yung person nyo kung ano ba talaga yung problema. Pwede po yung kinakausap. Meron pong person pag kinakausap, hindi po sila sumasagot. Ayaw po nila na kasi yung mga tao pong ganun napakasalbahe, hindi nila tinitake yung um, hindi nila tinatanggap yung mali nila. So, feeling nila sila yung tama at ikaw yung mali. But, of course, kung gusto nyo talagang maayos, so, talagang kailangan nyo lang talaga sumugal sa money spell, and love spell.
yan po sa love spell, napakahirap po ng trabaho na yan. Yan po yung parang inaayos natin yung family ninyo para maging maayos ka. So, if ever single ka, pwede kang magpa love spell para magkaroon ka ng love, and sa money naman sa career mo. Okay? Pag nagpa-reading po kayo, meron kayong balisa, meron kayong blockages removing, meron kayong past life para matanggal yon, and manifestations, meron po kayong kasama nun. So, sa mga nagpapadasal na after ng reading, pwede naman, ma'am, pwede po ba ako magpadasal? Ito po yung message na lang po yung admin, mga mahal ko. Kailangan po talaga natin yan actually. Promise. Kahit kung ayaw nyo kung ayaw nyo magpa-reading, kahit magpadasal po kayo, mag-focus po kayo doon. Okay? I love you all and ingat po kayo.